Ang pagmamatigas po ng mga Hudyo according sa Bible, sa Book of Romans in particular, ay pansamantala lang according kay Apostol Pablo, kay Apostle Paul. Dahil darating po ang panahon, one day, they will receive Jesus as their very own Jewish Messiah. Jewish Messiah. Si Jesus po talaga kung tutuusin, siya po ang Jewish Messiah. Isa siyang Hudyo, no? Messiah ng mga Hudyo. Jesus is their very own Jewish Messiah. As of now, nagmamatigas po sila, pero God's timing is perfect. Kailan po ba ito magaganap? Ito po ay magaganap sa katapusan ng 7 taong kapighatian or at the end of the 7 years tribulation. Anong talata ang mapanghahawakan natin? Well, I'll give you 2. Unahin natin itong Zechariah chapter 12 verse 10. Very popular na verse, no? Although marami po tayong mabibigay, pero ito yung talagang very striking when it comes to that topic, no? And I will pour out, again, Zechariah chapter 12 verse 10. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy, so that when they look on me, si Jesus siya nagsasalita sa prophecy ito, so that when they look on me, on him whom they have pierced, o diba? They shall mourn. They have pierced. Saan ba siya pinierce? Sa tagiliran. They shall mourn for him as one mourns for an only child, and weep bitterly over him as one weeps over a firstborn. Tandaan nyo, si Jesus tinawag ding firstborn. At si Jesus, siya rin po ang firstborn. Ibig sabihin po ng firstborn, sumisimbolo po sa pinakapanganay. Literal na panganay, hindi po. Ibig sabihin, yung kanyang gawain, no? Talagang nangunguna. Yun pong ibig sabihin yan, no? Na siya po talaga yung pinaka itinatanghal sa lahat. Siya po ang Mesias ng mga Hudyo. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya tinatawag din siyang panganay. No? Ibig sabihin siya po talaga yung tagapanguna. Pero tulad niya, may nakalagay puro naguluhan yung ibang naniniwala na yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, sabi, siya po ay firstborn of all creation. Hindi po siya nilalang. Ang ibig lang po siyang firstborn of all creation, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Siya po yung pinaka-panganay. Siya po yung pinaka-itinatanghal sa lahat ng creation. He is the creator. Okay? Kaya alam, medyo malalim na pag-aaral yan. Kaya babalik ka sa Bible School para pag-aralan po yan. Pero hindi po yun ang tinutumbok po nun. Pag sinabing firstborn, ito ay isang gawain na talagang itinatanghal na exclusive para doon lang sa kanya. Then right after that, susunod yung iba. No? Kumbaga parang leader, parang ganon. Ganon din po sa ating mga Kristyano. Jesus is our leader, then susunod po tayo. Hindi po ba? Ganon lang po ibig sabihin nun. So parang prime. Kumbaga may prime minister, siya ang pinaka-prime, premiado, parang ganon. Pero it doesn't mean na literal na created being siya. Of course not. Hindi po siya created being. Jesus is God. Ganon din po rito. Siya po yung pinaka-premiado sa lahat ng mga Hudyo. Ibig sabihin siya po ang Jewish Messiah nila. Okay. Yan po ang paliwanag talaga diyan, no? At naway makita po natin, we know how to answer those who deny the deity of Jesus Christ. Because if they don't believe in the deity of Jesus Christ, it's so hard to be saved, no? They really need to accept Him as Lord and Savior. Kasama po yung kung sino talaga si Jesus. 100% God, 100% man. And the Jews at that time will receive Him 100% God and 100% man. Kaya ang sabi dito, when they look on Him whom they have pierced, they shall mourn. Iiyak po sila kasi pagsisisihan nila yung mga pagtanggi nila sa loob ng mahabang panahon sa kanilang sariling tagapagligtas na si Jesus. Messiah means anointed one, the anointed one. No, the Christ sa ibang salin, Christos sa Latin, no? Pero sa tawag dito, Christos yata, sa Greek yata yon, no? So, ibig sabihin, the anointed one. Siya po yan. Tingnan mo, as one mourns for an only child. Ibig sabihin, yung kanyang supremacy, yan. Yung kanyang kalagahan.
No? For an only child. Kumbaga sa dinami-dami ng mga nagpanggap na Mesiyas nung araw, siya yung talagang only child natin. Siya talaga yung pinaka nag-iisang Jewish Messiah na totoo. Kasi during this time, bago dumating si Jesus, talagang sasaktan ng Antikristo yung mga mahuhuli niyang mga Hudyo. No? Talagang parang wala na silang pag-asa. Pero sa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa nila, biglang darating ang Lord. Biglang darating si Jesus para sila po ay iligtas, no? Sa kamay ng Antikristo at sa kamay ng bulaang propeta. Pero sa kamay ng Antikristo talaga, kasi ang Antikristo ang pinakakalaban, no, ng Panginoong Hesukristo during that time, no? Pero sisiw sa kanya yun, hihipan lang ngayon ng kanyang breath. Sabi niya at lahat ng mga yan ay mabubulid na sa impyerno. They shall mourn. Ano bang ibig sabihin nito? Iiyak sila. This part of the prophecy is seen as pointing to a future event. Hindi po ito ngayon. They shall mourn. Sa event po yan, ito po ay associated sa kanyang second coming. No? Because at that time, no, talagang tatanggapin na po nila si Jesus as Lord and Savior dahil tapos na yung araw ng pagmamatigas po nila. No? Dahil alam nila, suko na sila, tama ng pagmamatigas, tama na ang pusong bato, they need to accept Jesus. Sabihin po nila. So, mangyayari po yan. No? Kaya ngayon yung pagmamatigas ng mga Hudyo, mga ganyan, pansamantala lang po yan. Okay? Tandaan po ninyo, may mga itinakdaan Diyos, mga bagay na hindi natin maunawaan, mga bagay na napakalalim, at it doesn't mean hindi mo nauunawaan, ilalagay mo sa kalendaryo mo. No. Wala kang karapatang ilagay ang Diyos sa kalendaryo mo. Hindi siya sa klaw ng time. God's ways are perfect. Perpekto, walang katulad, nag-iisa. No? Kaya tingnan naman natin ang susunod na talatang ibibigay natin. Okay. Please turn with me sa inyong mga Bibles. Ito po ay Tagalog, sa akin Tagalog. Bumunta po tayo sa Zacarias o Zechariah chapter 13, verse 6. There's only one verse. Zechariah chapter 13, verse 6. Okay? Ito po. Sa Tagalog, ang ganda. Punto by punto, lahat-lahat, kompleto. Pakinggan nyo. Kung may magtanong sa kanya, kay Jesus, kung may magtanong sa kanya tungkol sa mga sugat o pilat sa kanyang tagiliran, sasabihin niyang, yun ay likha ng mga nagmamahal sa kanya. Or should I say, yun ay likha ng mga taong minamahal niya. Ibig sabihin, kapwa niya Hudyo ang gumawa ng kanyang sugat sa kanyang tagiliran. Okay? Napakaganda po. Pero sa bahaging ito po, alam naman natin kung paano magaganap ang second coming. Ang second coming po, ito yung tatapak ang mga paa ng Panginoong Hesukristo sa Mount of Olives dahil yun po ang nakatalaga sa propesiya. At mula po doon, ang Panginoong Hesukristo po ay pupuntahan na po niya yung kanyang mga minamahal na kapatid sa lahi ng mga Hudyo. And during that time, tatangis sila. Nakakalungkot lang pong isipin, natatangis sila out of no choice. Dahil yung pinagkatiwalaan nilang Kristo na hinihintay nila, bula ang Kristo pala, yung Antikristo. Kaya nung nakita nila si Jesus pala yun, despite ng ginawa nila sa Panginoon, pinapakaw nila ito sa krus, mahal pa rin niya sila. So yun po, I believe magiging napakamadamdamin nun at magsisisi po sila at doon nila tatanggapin. And yung sabi ni Pablo sa Romans, and all Israel will be saved. Diyan po yan magaganap. Yan po ang katuparan niyan. At ako yung humihingi ng paumanhin. Maybe naririnig niyo yung mga aso sa mga vlogs, no? Kanina pa po. Magulo po ngayon dito sa amin. May mga tao po sa paligid may mga ginagawa dahil yung bagyo nga po na ano. So, pardon me for that. No? And yun, kung hindi pa kayo ka-good vibes ay naanyayahan ko kayo. At let us lift the name of Jesus through this channel. Walang ibang itinataas ang daily good vibes kundi si Jesus at ang kanyang finished work sa cross. It's very important because ito po talaga ang tanging paraan to reach out people, many people sa buong mundo na hindi pa nakakakilala, which we know, napakarami pa nga pong hindi nakakakilala sa kanya.
Thank you mga ka-good vibes. God bless sa ating lahat. Hallelujah.